Sa diya nga si Jesus natunong gyud nabanhaw sa adlaw Domingo. Ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus gisakyan sa yawa. Mao may tinuod. Imbes nga ang pagkabanhaw nagdalag paglaom, nagdala sa atong kaluwasan ug katugsanan, nagdala hinuon sa mga tao sa kalaglagan, sa limbong sa yawa. Nga maoy hinungdan ngano nga walaon ang balaod sa ikaupat ka sugo tungod sa pagkabanhaw. So ang punto nato mao, ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus gigamit sa yawa nga aron ang mga tawo malipat sa matuod nga pagsimba. Ang gigamit sa yawa kanang mga tawo nga buot mo supak, mo sungag sa gisulti sa balaang kasulatan o gitudlo sa mga apostol based sa tradisyon nga nadawat sa Kristohanong iglesia. Remember nga si San Pablo nagsulti, Colossians chapter 2 verse 16, nga ayaw itugot nga may magsaway kaninyo unsa inyong kadon o unsa inyong imnon or bisan pa sa adlawng igpapahulay. So buti pasabot sa panahon sa mga apostol, ang adlawng igpapahulay or ikanang 7th day, dili na kana ang adlaw nga igsisimba sa mga Kristiyano. Nga naman kay, based kung ato ang tanawon ang tibuok konteksto sa Bagong Testamento, unang adlaw sa simana sila magkatigom o magsimba sa Diyos. Mabitaw ni ingon ang Revelation chapter 1 verse 10 nga sa adlaw sa Ginoo, kining maong adlawng Domingo, maoning adlaw sa Ginoo nga diin nagsimba sila sa Diyos. Dili adlawng igpapahulay. Nga naman kay ang adlaw igpapahulay para man na sa relihiyong Judaismo, dili man na para sa relihiyong Kristyanismo. And at the same time, ang Seventh-day Adventist, dili man na Judaism. Usa man ka nakapundok ang gitukod og mga Amerikano. So, dili pwede nga ipugos ninyo inyong kagalingon nga i-connect sa nagtuman sa sugo sa balaang kasulatan kay ang ilang religion, Judaism man to. Pero in terms of Christian religion, tataw og tinawang balaang kasulatan nagsulti nga kining unang adlaw simana mao ni ang adlaw nilang igtitigom, adlaw nilang igsisimba og ni anang panahon na ilang himuon ang pagpikas-pikas tinapay nga mao nang misa sa karon nga panahon. So karon, mayroon sila nga gigamit daw kuno sa gitawag og yawa. Ingon pa ni San Pablo, Galatians chapter 1 verse 8, bisan gani kami usa ka anghel magwali o magtudlo kaninyong ebanghelyo nga lahi sa among giwali ipatunglo. So kini nga atong higala nga pasto itong luhonon ni. Nga naman kinisupak siya sa mga gitudlo sa gitawag og mga apostol. Number 2, ingon pa niya tungod daw sa adlaw sa pagkabanhaw sa Ginoo, gigamit daw kuno na sa yawa tungod kay nawala na daw kuno ang adlaw ipapahulay. Wrong. Nga naman kay nagpabilin pa man gihapon ang adlaw ipapahulay para sa mga Hudyo. Ang adlaw ipapahulay way labot ng mga Kristiyano nga naman kay sa adlaw nga diin ang Ginoong Jesucristo mipahulay sa lubnganan pagka Domingo diha siya gisimba. Di ba? Ato kung atong basahon ng St. Matthew chapter 28 verse 1, 9 and 16. So importante na sila ang unang adlaw sa pagsimba kang Kristo na kung diin na ay kung sa memorable kumbaga sa kinabuhi sa mga Kristiyano nga mao kana ang proklamasyon sa kadaugan ni Kristo, batok ni ining maong sala, batok ni ining maong kamatayon nga diin gipalingkawas niya ang tao sa kaulipnan sa sala, dili sa kaulipnan sa Ehipto. So ang gigamit din sa yawa kamo, nganong gigamit man sa yawa ng Seventh-day Adventist number 1. Tungod kay ang Seventh-day Adventist gitukod og kano way connection sa gitawag og mga Hudyo. Number 2, walay katungod ang mga Seventh-day Adventist mo implement sa law of the Sabbath tungod sa hinungdan nga dili sila ang gitagaan o katungod nga diin mo implementar ni anang maong sugua. So buti pasabot usurper, tigpakaron ingnon mga mangingilad sa pagtuo. Mubaga. And lastly, kanang giingon sa balaang kasulatan, syempre before Christ pa na kanang adlaw ipapahulay nga naa din na. Pero kining huna-huna nining atong mga higala nga made in America, gi-implementar nila kanong sugua in an American way. So muna kanang ilahang pastoy nga magsaulog sila sa ilahang kining adlaw ipapahulay, pastoy ang mangulo dili pari, unlike sa Biblia pari. Sa Biblia nangulo nagsutana sa ilahan nag-Amerikana. So buti pasabot piki. Manang dita pa ilad ining mga tawahan na kay black-taro nila nasulat. Kung saan nakasulat sa balang kasulatan, ilang baliktaron para tuuhan lang sila o dito mo muadto sa ila. Kasi pa ng San Pedro, 2 Peter chapter 2 verse 1 to 4, manapi ning mga tawanan. Disgrasya inyo 10% kung magpamimbro mo ni ining maong pundo ka.
Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance. Mga Romano Katoliko, paminaw mo. Sige mangyod ninyong pasiatab, na kana inyong simbahan, tinukod ni Kristo ni Adtong 33 AD. Na ako'y challenge. Akong gina-challenge si Darwin Gitgano, si Paul Alima, si Wendell Talibong, si RG Sino. Kaning upat. Pamatod ninyo nga ang One Holy Roman Catholic Apostolic Church tinukod sa tinuod nga Kristo nga anaa sa Biblia. Kanara, kung mudawat mo anak nga challenge, i-PM ko ninyo diri nga page kay atong sabutan. Kung dili mo musukol, buot ipasabot nga alanganin mo o nagduda mo kung tinuod pa ng inyong mga pag-angkon-angkon. Okay? Sigundaan pati kini og video pagpadayag nga atong gidawat ang gihimo nga challenge sa ato ang higalang siguro basig pastoy ni sa Seventh-day Adventist. And manghinaot ko nga imuha kong IPM kay gisulayan ta ka og padala og private message pero wala ko'y nakita nga kuan wala ko'y nakita nga message button sa imuhang page. Abot lang basig imuha nang gitanggal. Gitang patuga-tuga og challenge pagkahuman moingon sila og PM me or private message me or message me. Unya dito sa inyong tawag inyong page is walay makita nga message button. So nag-comment ko sa imong video nga gi-present og katong imuhang gi-post tan-awa palihog. Nag-comment ko dito, ingon ko, gidawat nako ang imuhang gitawag og challenge. Dapat face-to-face debate. And at the same time dapat baliktaran, di ba? Dapat kung naay panahon na ako'y magpamatuod, pagkahuman na napoy panahon nga ikaw ang magpamatuod. So pamatud-an ako na kanang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, tinuod na Kristo ang nagtukod anak nga nakasulat sa balaang kasulatan. Katong Kristo nga nakasulat sa balaang kasulatan. Tinuod na Kristo, siya gyud mismo ang nagtukod sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Diyan pagkahuman, baliktad pod, ikaw pod magpamatuod pod ka nga ang imong pundok, ang Seventh-day Adventist, gitukod pod ni Kristo. Sumala sa Biblia og standard nga referensya. So mas pinakamaayo nga kana ang atuang kwan, kana ang atuang tawag ining deal kung baga. So tan-aw nato kung mukasagyog ka, kung dili gyud na, kung sineryoso gyud nang imuha. So ato ang kwan, ato ang dawaton kanang maong gitawag challenge niya. Kung dili ka mo kasa sa imong sariling challenge, buti pasabot, ikaw ang nagdiskumpiyado sa pundok imong gipasukupan. Kay di man nimo kayang barugana ang Seventh-day Adventist gikan sa kang Kristo gitukod ng ni Ginoong Jesucristo. Kung kanang imong challenge, dawaton ko na. Dawaton ko na imong challenge. Again, I formally and respectfully accepted your challenge to have a debate. Formal debate. Nya pagka pahibaw alang ko kung ana mahitabo ang pre-debate conference kay at atuan ng atuon kay para masabutan nato ang rules, masabutan nato ang tawag ining venue and syempre kadtong gitawag og date. Okay? So again, gidawat nako ang challenge sa Seventh-day Adventist to have a formal face-to-face debate. Okay? So ako ang gidawat.
Daghang salamat og Ave Maria, Viva Cristo Rey. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV, Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sando II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.